Mama's Boy, one-shot story written by Red Delta. OMG! What kind of road is this? Napayakap ako kay Tan nang bigla na lang lumundag ang tricycle na sinasakyan namin. Ako si Lia at sumama ako sa boyfriend ko na si Staniel o Tan na isang sundalo at uuwi kami sa probinsya nila sa Negros. 4 months pa lang naman kami magkarelasyon. I don't know everything about him except sa rank niya na second lieutenant and 2 years in service pa lang siya. He is assigned at Camp Aguinaldo. Nagkakilala kami through sa classmate ko na si Brian na sundalo rin. Brian arranged to have a group beach outing para sa amin na magka-batch sa Ateneo. May isinama si Brian ng mga tropa niya and one of them caught my attention. A man with very prominent jaws, cute nose, full lips, si Staniel. Feeling ko, tumigil ang rotation ng Earth at tik-tik ng clock. You know the sign of girls' feelings. Ang pogi niya, ang linis ng gupet, pwedeng maging action star, pero mukhang hindi magpapahuli ng buhay. Medyo suplado kasi siya when we first met. I was challenged kasi most of the time, men were gushing over my beauty. And note, na ang mga lalaki na iyon ay hindi man lang umabot sa kalahati ng figures ni Staniel. I wonder where I have been all my life. Well, marami naman akong gwapo na nakikita sa circle of friends and collages ko. But, iba ang dating ni Staniel. He's not only pogi, he's also attractive. It was only a couple of beer, biglang bumait si Staniel. We talked and laughed and drank until it's not our mouth that was talking anymore. We spent the night inside a cottage. I thought it's a typical one-night stand, but Ton insisted na pananagutan niya ako kahit hindi naman ako nabuntis. At first, I thought it was a probinsyano tradition na dala-dala niya pa rin hanggang sa service. But he said, love niya ako and the feeling is mutual. Ginamit ko ang sick leave ko bilang HR executive sa Admus Advertising Company na pagmamayari ng tita ko para sumama sa kanya. He told me kasi na he'll introduce me to his parents and family. I thought na okay ang daanan sa kanila but super rocky road naman itong kalsada. I am like crying na. Ilang beses na ako nauntog. I think I have so many bukol na in my ulo. Hindi pa kasi naayos tong kalsada kasi nagbibiding pa para sa construction. Sabi ni Tan. Ay, hinawakan niya ang head ko kasi lumundag na naman ang tricycle. Naalog kaming dalawa sa loob. I don't like it here na. Super difficult ng biyahe dito sa inyo. Wala man lang bang taxi here? I asked. Hindi na ako nagpabook ng taxi kasi nagsabi naman si Tito Freddy na siya na ang susundo sa atin. Paborito ko siyang tiyuhin. Alam mo dati nung nag-aaral pa ako sa elementarya ay siya ang nagbibigay ng allowance sa akin. Kaya nga sa susunod kong uwi, hahanapan ko na yan siya ng mapapangasawa. Biro pa ni Tan. Next time na babalik tayo dito, mag-taxi na tayo. Sige, hindi ko alam na hindi ka pala sanay sumakay sa tricycle. Pagko-comfort niya sa akin. Good thing ay hindi nagtagal at nakarating kami sa bahay nila. We were greeted by his parents with all smiles. Then, may mga pusa, aso at malalaking bibi na lumalapit sa akin. Parang inaamoy nila ako. Napakapit na lang ako kay Tan. Pumasok kami kagad sa bahay nila. Maliit lang iyon at walang pintura. Wala rin silang sofa sa living room nila. Ang naroon lang ay kawayan at chair na mahaba. Bumili ka ng soft drinks doon sa tindahan. Magmemerienda ang kuya at ate mo. Utos ng nanay ni Tan sa isang teenager na babae. Kapatid daw iyon ni Tan, bunso nila. Tumalima naman agad ang dalagita while kami ni Tan ay pumasok na sa room para magbihis. Paglabas ko ay niyaya ng mami niya sa kusina. May pagkain doon. I don't know what kind of food is that.
Basta sabi ni Tan ay banana daw iyon na nilagyan ng sugar and coconut meat. Then dinurog. Mamaya pa ang soft drinks darating, sabi ng mami niya. Gusto mo ba ng kape? She asked me. Inusod niya sa akin ang parang kettle na umuusok pa. Namiss ko to. Walang ganito sa Maynila. Excited na binuhos ni Tan ang laman ng kettle sa mug niya. Black yung water na lumalabas sa kettle. Wait, is that a coffee? I asked Tan. Yan ang coffee nyo? Hindi single bean coffee ang ginagamit nyo? Sinangag na kape to. Try mo. Masarap yan. No thanks, umiling ako. Nagkamustahan silang mag-iina and then bigla na lang akong iniwan ni Tan sa mami niya. I don't know how to talk to his mom. Kumain ka ng nilupak. Masarap yan. Marami pa kaming saging na hinog na. Mamaya magbabarbecue tayo. Sabi ng mami ni Tan sa akin. Busog pa po ako. I refuse. Mabuti na lang hindi siya mapilit. Nasa labas si Tan at nakipag-usap siya sa tito and father niya. Hindi pa rin ako makamove on sa naging biyahe namin so I decided na magpahinga na muna sa room. Medyo may odor pa ang room na iyon. Luma na ang curtain at walang style. Tinawag ko si Tan kasi hindi talaga ako mapakali sa room niya. Wala bang hotel dito? Yung may aircon and we will stay there. Sabi ko kay Tan. Walang ganun dito, sagot niya at pinaandar ang electric fan. Pasensya ka na, hindi ko pa kasi napaayos tong bahay namin. Nag-aaral pa kasi ang bunso kong kapatid. This is terrible. Hirap na ako. You should do something about this or else babalik na ako ng Maynila. I warned him. Places like this really made me sick. Parang ang dumi. Pagod lang yan. Magpahinga ka na. Tatawagin na lang kita kapag lunch na. Sabi ni Tan. I clutched at his shirt. Tan, please. Ayoko dito. Oh. Parang hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Babalik na lang ako sa Maynila. Or magbakasyon na lang tayo sa mga resorts dito na may aircon. Suggestion ko. I can pay naman kahit 1 week tayong magstay. Hindi kasi pwede si nanay sa mga aircon na yan. Si tatay naman ay hindi maiwan-iwan ang mga alaga naming hayop. Pero kung gusto mo, bukas, pwede tayong mag-beach. Bukas pa? Why not now? Pumadyak ako. I can't wait to leave this place na talaga. Kararating nga lang natin. Magpahinga ka na. Doon na lang ako sa labas. Ayokong lumabas ka. Dito ka na lang. Ungot ko. Okay. Ngumiti si Tan at naglakad patungo sa pintuan para i-lock iyon. Sabay kaming nahiga sa bed, pero matigas din ang bed nila. Pero hindi na ako nagreklamo. Of course, hindi naman kami natulog na dalawa. But the bed was making that creaky sound kapag gumagalaw si Tan. So lumipat kami sa sahig. There, he can do whatever he wanted with my body. Tinatakpan niya lang ang mouth ko kasi baka marinig kami ng mami niya. Then, it was lunchtime. Ang daming ulam but wala man lang steak. I mean, I am the visitor sa bahay nila and they're feeding me tinola and chicken feet na sobrang daming sili. Like, ew! Saka hindi masarap ang tinola nila. And then, ang water nila ay mula sa blue container. Wala bang Wilkins sa kanila? What if sumakit ang tummy ko, di ba? I will not drink that water. Bulong ko kay Tan. Bili ka na lang ng bottled water sa store. Wait, may store pa dito? Napatingin sa akin si Tan. Nakakunot ang noo. Hindi naman madumi ang tubig na yan. Galing yan sa refilling station. Ano ba ang problema? His mother asked. I told her the problem, then inutusan niya si Tan na bumili ng water for me. Habang hinihintay ang water ko, ay nag-chat ako sa mga friends ko. I sent them the picture ng mga ulam namin. I told them na hindi masarap. Sinabi ko rin sa kanila na feeling ko hindi ako gusto ng parents ni Tan. Kasi if they like me, mga super sarap na food ang ihahain nila sa akin, right?
But noong bumalik na si Tan, I noticed na tahimik lang siya. Tapos na kaming kumain. I sat in a bamboo chair, miserably silent, wondering kung kailan kami pupunta sa resort. Malapit lang ba ang resort dito? Doon tayo matulog mamaya, sabi ko kay Tan. Sa tingin ko kasi, hindi ako makakatulog sa bahay nila. There's so many animals and trees. Never in my dreams I had ever expected that I am going to sleep in a parang haunted house. Sira pa kasi ang bintana sa room ni Tan. Parang there are ghostly looking eyes surveying me. And then ayaw nila sa akin. So creepy talaga. Parang gusto ko na talagang bumalik sa Maynila. Nagtaka ako nang hindi man lang nagsalita si Tan. I looked at him. His expression was inscrutable. Bakit mo naman ginanon si Mama? He asked without glancing at me. Why? What did I do? Tanong ko. Naguguluhan ako. Wala naman akong ginawa sa mother niya. Nakita ko ang mga conversation ninyo ng friends mo. Sagot ni Tan. What's wrong with our conversation? Mabuti pa siguro na bumalik ka na lang sa Maynila. Hindi mo kakayanin dito. Baka magkasakit ka pa. Sobrang lamig ng boses ni Tan nang sabihin iyon. I was used to his being funny and malambing personality, not his temper. Wait, is this all about the water? I asked in a nice way naman ah. Rason ko. Hindi yun tungkol doon. He stood up, avoided my eyes. Magpapabook ako ng ticket mo pabalik. Sa ngayon, kailangan mo munang magtiis sa maliit naming bahay. Tumayo na rin ako. Galit ka ba sa akin? Hindi naman. Iniiwasan ko lang na hindi kayo mag-away ni Mama. Ang arte-arte mo kasi. Nanlaki ang mga mata ko. Ako? Moarte? Tinuro ko ang sarili ko. Ako pa ngayon ang maarte? Hindi naman issue sa akin na maarte ka. Ang akin lang, huwag mo naman ginagano ng nanay ko. Pinaghirapan niyang lutuin ang pagkain na yun. Panunumbat niya sa akin. Medyo tumas pa ang voice niya. I am just saying the truth naman. Kasalanan ko bang ipinanganak akong mayaman? You know what? This is one thing. Bakit ayaw ko sa mga mahirap? Para kasing it's our fault kasi hindi kami sanay sa ganito. Hindi kami kumakain ng ganyan. How typically low class. It is not my fault that I never had to worry where my next meal was from. Or what water I will drink. It is my right to drink clean water. Hindi papatalo kong sabi. I felt sad. Dahil lang doon ay magagalit siya sa akin. Why? Kaya nga bumalik ka na sa Maynila. Na may clean water ka, may aircon, may comfort. Walang emosyong sabi ni Tan. Pinapalayas mo na ako? Suminghot ako. Aren't we supposed to rent a resort and stay there? Pangit din ang resort dito. Hindi papasa sa taste mo. Why are you doing this? Akala ko ba mag-i-enjoy tayo sa vacation na to? That's right. What I am doing is irrelevant. Ang importante ay nag-enjoy ka. Pero mukhang hindi naman. Unfair yun sa'yo. Kaya ako to ginagawa. Magpapabook ako ng ticket mo. Bukas na ang flight mo. Ihahatid kita sa airport. Don't worry. Magta-taxi tayo. Iniwan na ako ni Tan pagkatapos niyon. Kinabukasan, hinatid na niya ako sa airport. Ayaw mo na sa akin? Kasi maarte ako? Are you breaking up with me na? Lakas loob kong tanong sa kanya habang hindi pa ako nakakapasok sa loob ng airport. Hindi naman sa ganun. Malumanay niyang sagot. Just tell me the truth, Estaniel. May babae ka ba dito sa inyo? Akos ako sa kanya. Kasi what's the reason pa why he's so mad at me? Wala nga. Ikaw kung ano-ano ang pinagsasabi mo. Naningkit ang mga mata ko. Alam kong may tinatago siya sa akin. Well, mag-enjoy ka sa babae mo. We're done. Pagkasabi kong iyon, ay tinalikuran ko na siya. I heard him calling my name, pero hindi na ako lumingon. Whoever that woman is, I know hindi rin naman siya kasing ganda at kasing kinis ko. Kahit tumawag siya nung nasa Maynila na ako, I didn't answer his call. I entertained myself and sat down with my friends, having the best time of my life.
Wala na ako sa province na madumi and pangit na daanan. After a week ay wala na rin akong narinig kay Staniel. I wondered why, so I asked my classmate Brian. He told me na may special mission daw si Tan. Wala na akong other information na nakuha aside from that. Akala ko ba break na kayo? Sabi ni Brian nang ihatid niya ako sa gate ng kampo. Sinabi niya sa akin, ikaw daw nakipag-break. Yeah, I remember. Padalos-dalos nga ako nakipag-break kay Tan. It was my emotion was talking that time. Hindi naman kasi ako serious nang sabihin ko iyon and hindi ko rin inaasahan na siseryosohin iyon ni Tan. I sighed. Kahit tinatawagan ko si Tan, hindi ko siya makontak. But Brian keep me updated naman sa mga nangyayari kasi humingi ako ng favors sa kanya. But one day, ang ibinalita sa akin ni Brian ay ikinasal na daw si Tan. Hindi ko alam kung ano ang mapifeel ko sa news na iyon. Like, what? Ikinasal na siya at wala akong idea? At first, feeling ko na detach ako sa mundo. Parang ang bilis naman niyang magpakasal. Parang 6 months pa lang kaming walang balita sa isa't isa. Siguro buntis ang babae kaya niya pinakasalan, sabi ko kay Brian. Hindi naman buntis. Schoolmate niya daw dati si Kali. Togo ni Brian. Then Brian invited me kasi may socials daw na gaganapin sa kampo nila next week. And because I'm curious din kung sino ang pinakasalan ni Staniel, pumunta ako sa event na iyon. Nakita ko kaagad ang isang babae na nakaupo sa tabi ni Staniel. The woman looked too simple na pwede nang magpagkamalang trainee sa military. She was wearing a plain white top paired with denim jeans and white sneakers. Nasa kabilang table kami so hindi ako na-introduce sa asawa daw ni Staniel. I kept staring at her. So, that was Kali na sinasabi ni Brian. She's not that beautiful, huh? Kumakain din siya ng chicken feet na nakalagay sa mesa. After a while ay nakita ko si Staniel na tumayo at umalis. I followed him. Nakita ko siya sa gilid ng isang building sa kampo. May kausap siya sa phone niya. Lumapit ako sa kanya. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya sa akin matapos nang ibulsa ang kanyang cellphone. Of course not. Curious lang ako why you married that woman and dapat hindi ka na better. Kasi between the two of us, ikaw ang unang nagpakasal. Napatingin si Tan sa akin. I waited for his reaction pero hindi siya umimik. Nagkibit balikat ako. She's not maputi and makinis ha? Hindi ko rin alam if saan siya nag-school. For sure, hindi sa Ateneo. I guess, because you used to be schoolmates, it's inevitable. His expression was guideless as he glanced at me. Why? Tama naman ako, di ba? Namewang ako sa harap niya. She's not worth my fingernails. Lahat ng box para sa isang ideal moment. She didn't check all the boxes, while me, I have a stable and good paying job. I have a car. I have the money to burn. Tama ka naman. She can't check those boxes because she's not created from that template. Hindi mo siya kailangang laitin. Wala ka rin karapatan na questionin kung sino dapat ang magugustuhan ko. We're no longer a couple. Tumaas ang isang kilay ko. So, ganun ang gusto mong babae? Sobrang simple at mukhang walang work? You can't be serious. Saan mo naman nakuha ang ideya na wala siyang trabaho? Ang mabuti pa, bumalik ka na doon sa table mo. Hindi silosa si Kali, pero ayaw kong bigyan siya ng iisipin. Gusto kong magtatatalak at patulan si Staniel, but I keep my mouth shut. Sayang lang ang energy ko sa isang katulad niya. I am questioning myself, bakit pa ako pumunta sa event na iyon? So nakakainis. Dapat hindi na lang ako pumunta doon. Dahil lang sa ikinuwento ko sa friends ko ang about sa luto ng nanay niya, ay galit na siya sa akin. I am being honest lang naman. Ano yun? Sasabihin kong super yummy ang luto ng nanay niya. Kahit hindi naman. Kasalanan na ba ngayon ang maging honest? Ngumiti na lang ako sa kanya at umalis na. Oh well, mas okay na rin siguro naghiwalay kami. It feels like
a blessing in disguise. Hindi ko need ng lalaki na mama's boy. Good luck na lang sa babaeng ipinalit niya sa akin. So mga girls like me na may magandang work and kayang mabuhay for how many years, kahit mag-pandemic ulit, my advice is don't settle for less. Most important things is huwag mag-settle sa lalaking mama's boy. Piliin natin ang lalaking ipagtatanggol tayo. Let's choose the guy na hindi na nakatali sa mother nila. Wakas.